Isang makulimlim na araw sa inyong lahat. Medyo madilim pa po dito sa isla ng Boracay dahil may paparating na bagyo. Pero tingin ko hindi ito kasing kulimlim ng kung ano nangyayari sa politika natin sa Pilipinas sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag itong si Boying Remulla na itinatanggi niya ang pahayag ng kanyang kapatid si John Vic Remulla tungkol doon sa alok daw na 1 bilyong piso para sa kanilang magkapatid. Ibig sabihin, 1 bilyon sila. Na parang sinasabi niya hindi ito totoo dahil wala naman daw actual na offer. Yun ay ayon sa kanya. Pero napakalabo ng kanyang paliwanag. Pero yung kay John Vic Remulla, nung mas nauna nitong pinahayag, talagang detalyado siya at sinasabi niya na meron talagang nag-alok para sa kanya at sa kanyang kapatid. Ukol dito sa flood control, sinabi pa niya kung taga saan yung supposedly contractor na ito. Ang tanong ng marami, kung alam mo pala na yan ay ino-offeran ka ng bribe at ikaw ay DILG Secretary, ang kapatid mo ay Ombudsman at dating Secretary of Justice, bakit hindi nyo hinuli yung nag-aalok na yan? Si Congressman Leviste, nung siya ay inalok ng kapareho na amount, sinet up niya agad yung tao na to, naglian na ito ay hinuli. Matapos lamang mag-alok ng 3 milyon yata ang inaalok. Sa iyo, 1 bilyon ang inaalok. Ikaw ay DILG Secretary. At pupunta ka sa taong bayan, magsusumbong ka na parang ikaw ay bayani na tinanggihan mo ito. Ang duty mo ng panahon na yon ay hindi tanggihan lang yung alok, kundi hulihin siya sapagkat nung panahon na yan na kayo ay inaalok, may nagaganap ng krimen ng bribery. So bakit hindi mo mabanggit ngayon ang pangalan ng kung sinong nag-alok? At bakit kay Marcos ka magsusumbong? Bakit hindi mo gawan ito immediately ng aksyon bilang DILG Secretary? At kung pakikinggan nyo naman yung pahayag niya, muli sabi niya, tinanggihan ito ng kanyang kapatid at parang dismayado daw na sinasabi, yan lang ba ang halaga natin sa kanila? Napakababa na talaga ng tingin nila sa atin. Ano ba sinasabi mo? Nabababaan ka sa presyo o gusto mo ng mas mataas? Ang importante dito, dahil sa conflicting accounts ng magkapatid na ito, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Hindi pwedeng magtagpo at magtugma ang kwento ni Boying Remulla at kanyang kapatid na si John Vic Remulla, sapagkat malayong-malayo at magkaiba siya sa mga importanteng aspeto kung paano naganap ito. Sa aking sapantaha, mas kapanipaniwala ang kwento ni John Vic Remulla na totoo na mayroong nag-alok. Hindi ako naniniwala sa kwento ni Boying Remulla na wala naman daw talagang actual offer. Nadulas na lang talaga itong si John Vic at akala niya ay sumisikat pa sila at nagpapasikat sila sa pagtanggi doon sa pera. Kaparehong-kapareho po ito kung matatandaan ninyo nung inaresto nila si Rodrigo Duterte. Si John Vic Remulla din ang lumabas sa media at nagmamalaki pa na kinukwento sa interview kay Pinky Webb na sila ang nagplano. At hindi daw talaga sinama ang media at binanggit niya pa kung sino-sino mga nagsipagplano. Siguro matapos naman siyang mapayuhan ng kanyang kapatid sa Senado, nung iniimbestiga na siya, binawi niya na ito. At sinabi niya wala naman ng plano. Bagamat malinaw na nadinig ng sambayan ng Pilipino sa interview na sila ang nagplano sa pag-aresto ni Rodrigo Duterte. Ganon-ganon din na nangyayari dito. Napasubo itong si John Vic Remulla, siguro dahil na rin sa kagustuhan na makapagpasikat, akala niya nagiging bida siya. Hindi niya kinonsultan yung kanyang kapatid sa kanyang sasabihin. Ang gusto na lamang ay makapagpasikat na kunyari mga bida na tumanggi sa offer ng bribery. At ang tanong na lang dyan, kung totoo ang sinasabi ni John Vic Remulla na kinokontra ng kanyang kapatid, totoo kaya na tinanggihan? Or kung tinanggihan man, anong dahilan tinanggihan? Dahil ba sa ito ay masyadong mababa? O nagkaroon ba ng sumunod na offer na mas malaki? Ang mahalaga nito dahil dito sa mga conflicting accounts ng magkapatid na ito, who are two of the highest government officials in the Republic of the Philippines at the moment.
lahat na ngayon ng mga kwento nila ay nagiging kaduda-duda na sa sambayan ng Pilipino. Again, babalik tayo. Tungkol saan ang pinag-uusapan natin dito? You guessed it right. Flood control pa rin. At dyan, patuloy na iikot ang sarswela ng ating republika hanggang sa pagtatapos ng administrasyon na ito. Pero marunong na ang taong bayan. Immediately na i-point out na agad ng mga mamamayan kung ano ang kalokohan dito sa sinasabi nila. Ang tanong na marami, sinong nagsisinungaling? Si John Vic ba? O si Boying? O pareho sila? Pag-isipan natin yan. Patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.